Yo, what's up? Rob G's in the house. Yo, tayo nagbabalik upang makapanayam ang mga artists from old school era and new school. At talaga naman dito ay matutuwa at matatawa kayo sa mga i-reveal ng ating mga artists. So ano pang inaantay natin? Umpisahan na natin to. At ito na nga mga kagudang at muli tayo nagbabalik at kasama natin ang grupo ng Kawago. Right? From 2002 circa. Pakilala natin sila isa-isa. Yo, my name is Spyro. And this is Sato. My name is Sai. At ang pinakamagandang ginawa na likhan sa balat ng lupa, my name is Dap Una. Yon. Palakpakan naman. Alright, tanong natin sa grupong Kawago. Paano kayo nagkakilala? Text. Charot. Hindi, nagkakilala kami, since 1996 kaming magkakagrupo. Sato, si Sneaky talaga magkakilala na yan. Sako talaga pa daan-daan lang, nakikita ko sila, nakikilus ako, nag-rap sila. Talagang nung buhay pa si Sneaky, talagang yan, si Sato, silang dalawa talaga. Sila talaga yung magkagrupo. Tapos ako parang dati, parang tanong. Sampit ka lang. Sakit ako. Hindi naman, umilib ako kasi sa kanila kasi ako dati kasi banda. Totoo yan, umilib ko naman. Nagbabanda ako tapos nakakilus ako kasi ang galing nilang sumabay sa beats, sarap pagsamahin ng hip-hop tsaka rap. Parang rock ako, tas hip-hop, rapper ako, tas medyo manta, parang gano'n. Ito siguro isa sa ang makasagot nito si Sato. Paano nyo nakilala si Spyro and si Cyril? Kaya ako si Spyro kasi ito. Rapper na to na napapanood ko sa isang mga contest nung araw yan. So, dumaan nung panahon, so nagkakita uli kami sa isang pagkakataon na mayroon akong sa show na kailangan ko ng kasama. So, trinay ko siya na subukan ko lang din kasi kahulman niya si Sneaky at kabady niya, kakilala niya din ako si Sneaky. And then nag-try kami, then sabi ko, wow, parang na-amaze ako kasi parang kasama ko na rin yung kagrupo ko na with Sneaky. So, man, then, sabi ko, wow, click. Goods. Sabi ko, siguro maybe kausapin natin si Daf for para kasi siya din yung mag-decide bukod sa akin. Kaya respect na. So, napag-usapan natin namin yan sa sitwasyon. Ano ibig sabihin ng Kawago? Kawago kasi yan. Wait. Paano pumasok si Cyril? Si Cyril, ayan. Actually, si Cyril kasi, kaibigan ko yan. Talagang dati pa, kumakanta yan talaga. At sa lahat po ng hindi nakakaalam, si Cyril po, if ever na kailangan ng Crazy as Pinoy, kumakanta yan. Siya minsan nagko-chorus sa Crazy as Pinoy. And then, tsaka kaibigan namin ni Chris Blaze. Chris Blaze, kaibigan natin. Best friend ko. Yes, best friend niya. Sabi niya, Tol, ba't di mo i-try si Cyril? Kasi that time na kailangan kami sa Cloud Music. So, kailangan live lahat. Kasi kay Cloud Music, kasi kailangan live lahat eh. So, bawal yung nakadub yung chorus. So, sabi ko, meron ka ba kilalaman? Sabi niya, meron ako kilala si Cyril. Oo, si Cyril, sabi ko. Kasi kilala ko na rin naman si Cyril at time na nakaka-chat ko na si Cyril. Sabi ko, kinausap ko si Cyril. Sabi ko, Sai, pwede ka? Sabi niya, of course, kasi Kawago yan eh, syempre. It's an honor na makakanta ako sa at maging part ako ng chorus ng Tapos nung twinay namin sa Cloud Music, shoutout to Direct Edrex, yan, sa Cloud Music, talagang kahit mismo si Direct Edrex, nagulat siya nung sumama niya sa amin. Tol, nung nagawa na namin yung song, ang ganda ng chemistry mo. Sabi niya, ano kayo? Tapos si Cyril, sabi niya, ang ganda ng bala. Sabi niya, asakan yung Kawago, kasama si Cyril. Tapos ngayon, nakaka-miss yung boses, ang ganda yung boses. Ang ganda ng atake niya dun sa situation. So, kami namin, so, Say. Yung siya na talaga yung decide doon. Si Cyril. Anong feeling na kasama mo ngayon, Kawago? Siyempre masaya, tapos nung una hindi ako makapaniwala. Kasi parang kailan lang yung nagkakilala kami ni Doc sa birthday ng pares naming tropa.
Then, kumanta-kanta ako. Doon siguro, doon niya na-notice na yun, na singer ako, kumakanta ako. Actually, Tapos yun, dumating sa point na, yun nga, nakwento niya, gaya nung sinabi niya kanina, yung best friend ko, which is si Chris Blaze, na kinausap niya para kung papayag ba ako na sumama sa group. ay, totoo yun, Feeling na guys. sobrang saya. Dati iniidolo ko lang sila eh. Alam mo yung habang nagwawalis ako, naglilinis ako ng bahay, pinapatugtog ko lang yung... Oo, di ba? Tapos ngayon, Tsaka, member na ako. Sa lahat na nakakaalam, hindi po si Cyrene, correct, Mia Pairo, hindi po si Cyrene ang lumapit sa amin para magtuturo namin. Hindi kami. Ako Yes mismo, as Dapo no Insato, kami mismo ang kumuha kay Cyrene dahil alam po namin na napakatalentadong tao nito, lalo-lalo na sa pagkanta. Kaya nagulat kami nung pinaunlakan niya kami, tapos hindi na marami ring na-amaze. At salamat din sa mga taga-suporta namin at mga nagko-comment din sa amin na ang ganda ng feedbacks para sa kanya. Kaya nag-meeting kami ni Sato, miniting namin silang dalawa, and then official, nag-decide kami na labas yung Kawago 2.0 na ito nga sa Alright. Ano ibig sabihin ng kawago? Ay, nako. Sino makasagot? Sato or... Sato. Sato. Kasi siya yung nakaisip niyan, Tol. Kasi dati kasi kami, actually, is nagsindares. Kaso ayaw ni Kuya Andrew. Sabi niya, wala ba iba? Okay, ganyan. So, sabi niya kay Andrew, isip kayo ng magandang, Andrew is Andrew. kalsada, sa kalsada, okay. Meeting kami, usap-usap kami. Kasi, man, siguro, na lang, kami, wais na gago. Alam mo yan, parang sa kalye lang talaga na, Actually, kaming wise Na. na gago. gago. Yun Talaga ibig sabihin ng kawago. Pero dahil, syempre, wholesome kami, nilagyan namin ng kaming wais na di magagago. Kaya, kasi pag pinakinggan, parang kaming wais na gago. Parang shit. As in parang bad boy, no? Which is, kakantay mo, love song. So, nag-umpisa kayo talaga donggalo. No, nagsimula kami ng wala pang label, pero rap contest, tapos na-discover kami ni Ramel Tejada. Ikaw Vendetta. Vendetta, syempre. Ramel Tejadas, Vendetta, judge siya sa isang sa Longos, no? Longos, yeah. Actually, si Raji din, first man, Yeah. sa amin, Vendetta, so pinakalaan niya kami. Ito naman yung natin, next question mga kagurang. Sino ang pinaka-chick boy sa inyo? Parang ako yung makakasagot. Sagutin mo. You can see me! Kaya nung sinabi niya, pinakamagandang lalaki. Bakit? Paano nasabi si Dap yung pinaka-chick boy? Ay, si Sato makakata. Mas matagal niya kasing kilala to eh. Ako, May story, mamaya, mabot yung kamay dito. Dahil iwasan ko Alam mo, ito lang yun eh. Nahihirapan ba kayo? Posa mo. Yeah. Solo niya na sagot. Wala ibang tanong, ba't ako naging chick boy? Pinanganak ako magandang lalaki. Ilan ba? Ilan? ilan ba? Nasa kalendaryo. Sama mo yung kamay mo, tsaka pa. Ito lang masasabi ko. To all the girls I love before. Yes. Sorry. Hindi. Siyempre, dumating sa time na talagang hindi tinadhana, pinagtagpo, pero di tinadhana. Pero ang masasabi ko lang sa lahat ng babae nila, sorry. Ata. Ano dyan, pag sorry. Ano mga naging struggle ng grupo niyo? Actually, pinaka-matinding struggle namin. Sneaky die. Sneaky dice. So high. Kasi hindi namin talaga matanggap yun. Actually, nung kami pa lang nila sa ato, Charles Nick, nakatay siya. Parang, kasi may plano kami. Actually, na kawago, na bago, makapasok kami sa label at yun nga, may mga plano na. May mga lineup na kami ng songs. Yun nga, biglang umuho dahil nawala yung isa sa grupo namin. Masakit sobra kasi grabe yung sakit nun kasi parang kami wala nang kapatid. Ang tagal din ng pinagsama. Sobra. It's been
7 years kaming magkakaibigan, magkakapatid, ang pamilya. Sakit. Actually, si Sato kaya hindi makapagsalita kasi yan. Pero thank you sa 2 taon kasi kahit paano, na-help na kami mabuti. Parang si Sato yung best friend talaga ni Sneaky. Actually, kasi sila yung nauna talaga magkasama bago. Pero assist naman kasi, grupo kami, pamilya kami 3. Tsaka yung sinasabi pa natin na marami mga kami pinagdaanan tulad na lang ng bumagsak, nanawa kami sa... Actually, ito, totoo to. Nanawa kami bilang artist ng dati kasi sobrang... Ba't ganito? Parang ganito na lang tayo. Laging gusto namin ng sariling pamumuhay, tahimik, pamilya, ganyan. Parang gusto muna namin magpahinga sa pagiging artist o rap, ganyan. Ito totoo to. Kaso, napakahirap na palang bumalik. Kaya sa lahat ng mga artists ngayon, sumisikat. Ano meron kayo? At kung nandito kayo, alagaan nyo yung career nyo dahil hindi lahat pang-abang buhay. May mga times ba na nung nagra-rap kayo sa umpisa, dinadown kayo ng ibang tao? Oo. Ililigpitan nga kami ng sili. Parang nung nag-show kami ng SM, so parang may mga points na hinahabis sa stage namin. That time. It's okay lang. Diba na parang tuwa lang kasi imagine ka may mga ganong klaseng fans, may mga ganong klaseng manonood. So, hindi ko naman kailangan kasi magalit yung kailangan. Iba naman kasi ganun kaano yung hip-hop dati, nung time na ano. Salbakuta at kawago lang. Saka ano, battle pa ng battle pa ng mga banda at saka rap. Banda, oo. Time. So, siyempre, hindi naman lahat ng mga nanonood dun sa gusto ng rap or minsan naiinis na lang or Yes. Totoo yun kasi nung uso yung banda, yun na yung time na parang nung kami nagpasya na umituan kasi mararamdaman mo naman yan pero mali pala yun. Dapat pala mas pagigihan mo pa, mas paingayin mo pa, mas palakasin mo pa para matabunan kung ano man. Hindi naman sinasabi na mawala. Ibig sabihin, mas mapanatili yung... Kaya bilib ako sa mga new era. Yeah. Totoo. Kasi na-maintain nila Tsaka hindi lang na-maintain. Nakapalakas pa nila ng gusto. Sipin mo, ano ngayon ang pinaka-prime na music? Hip-hop. Mapa-jingle, mapa-commercial, mapa-anuman, puro rap. Talaga marina. Tsaka ang laki ng pagbabago diba? Kasi noon kami lahat actual walang media, walang computer, walang nagbubuhay kami sa tapes, CDs. Parang ang hirap mag-adjust ngayon. Hirap sa market din. Di katulad ngayon na talagang Ay, madali na potential mo lang boom. Diba? Siguro, kung way back na nagbaliktad yung sitwasyon, siguro, yun. Kaya guys, huwag kayong magugulat pagdating ng panahon. Si Siren nagkarap na rin, ayaw na rin kumanta. Gaano ka-importante sa inyo yung salitang pakikisama kay Spire tayo? Pakisama para saan? Kasi hindi naman na sa ibang lugar yan. Kumbaga, ang pakisama, dadalhin ka niyan kahit saan ka magpunta. Basta may pakisama ka, irerespeto ka nila syempre, di ba? Kailangan magaling ka rin pakisama sa mga kapwa mo. Kunyari, artist ka, respeto mo rin mga kapwa artist mo. Syempre, respeto mo rin yung mga namabaguhan kung datihan ka. Kumbaga, respeto lang sa isa't isa yan. Yan lang yun. Para, everybody happy tayo. Sino ang pinaka-humble sa inyo? Ako. Pag sinasabi nilang, magaling ka, lalo na si Sato, more compliment sa akin yan. Hindi naman, yun, parang para sa akin, the more kasi na sinasabihan ako ng magaling ako, parang nahihiya ako. Ganun kasi ako, ganun yung personality ko. Pero syempre, deep inside, di ba, masaya na yung mga compliment na naririnig ko. Sa mga kagrupo ko pa din. Kaya mo sa susunod na binali, hindi mo magaling. Parang mapal mo ka ako. Ewan ko, hindi ko alam yung iba, di ba, parang mas lumalaki. Iba-iba naman tayo, di ba, sa industry ng musika. Mga parang mayabang, mas lalo pang yayabang or parang inaangat yung sarili nila pag nakaka-receive sila ng compliment sa ibang tao. Pero ako kasi, humble lang. Parang, eto na ako, hindi para magpakitang or nag-iinarte. Parang gusto ko, thank you, nagpapasalamat, yun, pero parang nahihiya pa ako ganun.
At saka yung pagiging humble kasi ito, tinuturo namin kay Siren yan. Or talagang humble na rin naman siya. Kasi ang pagiging humble kasi, isa yan sa susi, kung paano ka tatagal sa isang larangan. Kasi bakit? Kung magiging humble ka, magiging ganito ka, yung bang mamimaintain yung ng tao, yung tulad ng sinasabi ni Spy, yung respeto sa'yo, mapipreserve yun. Na kahit saan ka mo pumunta, ay, tawago, maka-humble niya. Okay. Natugtong na nun yung salitang humble at respeto. Baga walang masasabi sa'yo na masama yung ibang tao. Hindi mabibili ng tao yan sa'yo. Ito siguro hindi ko alam kung na-experience mo na to. Nasubukan mo na ba na gumawa ng isang kanta na sumikat, na kayo ang sumulat, pero hindi kayo nabigyan ng credits? Wala sa akin, wala pa eh. Kasi lahat ng ginawa natin, credits ko. Kasi dahil mas maraming ginawa tulos sa kanya na parang maraming song na ginawa, maraming song, mga napulot ng mga labot na wala naging credits sa kanya. So sabi ko, sayang. Sana sa atin tayo na nagawa. Okay. Yung sinasabi niya kasi, yung mga dati kasi, mahilig ako makapag-collaboration. Yes, kasi dati nung nagsisimula ka pa lang, kasi nagpapalakas pa ako nun. Umaga parang marinig ng tao yung boses ko. Siguro yung mga time na yon, yung mga ina-upload na yon, wala pa talagang credits yun kasi yung mga tinutulungan ko na rin naman kasi nagsisimula pa. Pero nung nandito na ako at nagkaroon na rin ng connection, lahat ng ginagawa ko, kailangan puro may credits. Kasi naging wiser na ako pagdating sa ganyan kasi based on experience, tsaka siguro sa tagal mo na rin sa industry na to at sa mga tao na akasalamuha mo at nakakausap mo ng mga artist din na nagpapayo din sa'yo kung ano yung tamang gagawin mo. So, mas nag-open yung minded ko pagdating sa ganyan sa credits. Kaya, talaga, pag halimbawa talaga, una kong inaalam dyan, bago ko gumawa, bago ko sumulat, syempre, yung credential. May nagawa na ba kayong kanta na hindi kayo nabayaran? Actually, naman yung second. Second album. Kasi nag-iba yung... Actually, yung second album namin, totoo, shoutout sa Alvarez. Kasi medyo naiba kasi yung dati kasi yung mainstream na hip-hop. Tapos naiba kasi, medyo naiba kasi yung parang ganyan. Pero wala naman kami kasi naiintindihan naman namin yung situation eh. Pero wala naman kaming dapat pagreklamo kasi okay lang naman. Kasi malaking bagay at malaking tulong sa amin ng Alpha Records. Pero not totally naman hindi binayaran. Words na hindi binayaran. So may credits pa rin, may mga credits. Pero yung words na wala naman siguro. Siguro kahit paano meron pa rin. Pero hindi na katulad yung dati. Meron kayong kanta na bulag sa katotohanan. Merong isang taong featuring doon na hindi nakikilala na lahat. Sino yun? Sa pagkakaalam ng lahat, ito nga pala sa mga hindi nakakaalam. Yung pong part ng bakit ka gusto mo din ako naglapit ng naglapit mo sa akin ay naglapit. Yung part na yon kasi yung sa last part na 8 lines, wala pong iba kundi si Kuya Jojo AAT Espino. Siya po ang arranger ng all-time ni Andrew Vidate at gumawa ng Stupid Love, gumawa ng Kawago, gumawa ng Wiki Song, gumawa ng Ang Pag-ibig Kong Ito at lahat ng ibang mga hit ni Andrew at that time ng Magi Akin Na, ganyan, tapos Letret, halos lahat ng underground ang nag-iisang Jojo Espino or AAT. Yan, si Hakim. It's Hakim 888. Ayan. AAT. Yeah, that time. Ayan. Ito may tatanong ako. Sino para sa inyo si Jojo Espino? Sa akin, si Kuya Jojo. Isang ama na pumalinga sa anak hanggang sa natutong Lincoln. Haligi ng music industry. Yan, si Tatay Jojo, yan. Siyempre,
Siya yung kumalinga dati sa group. Tapos, tinuruan niya ng mga bagay-bagay sa mundo ng hip-hop din. Yun, ehemplo rin para sa Kawago rin. Inabutan mo ba si Kuya Jojo? Unang tanong yun. Bibi pa to. Ito. Sino para sa inyo si Andrew E? Ay, yeah. Bagsig yan. Mag-ingat ka. si Kuya Andre para sa akin, isa yan sa nire-respetong tao. At syempre, isa sa King of Rap of the Philippines. Siya talaga yung isa sa nagmulat sa akin bakit ako may hawak ng mikropono. Kaya, isa yan sa iniidolo ko pagdating sa novelty songs, novelty rap. Napaka-laking influensya yan sa pagka-rap. At malaki ang respeto ko sa tao. Kuya Andrew. Sa kanya ako namulat. Sa kanya ako nagkaroon ng lakas ng loob para makapag-rap. Kasi, baga, wala yun na yun eh. Andrew Andrew na yun. Andrew talaga eh. Kaya, kahit saan ka bumaling, kahit saan ka kumikit ka, dumilag ka, Andrew as Andrew. Lalo pa, nag-iisa na lang siya. Yan ang Andrew sa talagang lahat. Ayun, sa akin si Kuya Andrew. Kumbaga, bata pa lang ako, napapainggan ko na siya eh. Tapos, elementary, kinakanta ko na yung mga hit song niya. Andrew Forbidina, Alabangers, yan, mga ganun. Kaya, syempre, kumbaga, gusto kong tularan din dati sa paggawa ng kanta eh. Kaya kung paano siya mag-perform, diba? Napakalupit. Hindi, kahit napakaraming tao, kahit siya lang, kayang-kaya niyang buhayin yung crowd. Yun. Andrew is Andrew. Yeah. Correct. Gaya ng sinabi nila, I agree. Isa si Kuya Andrew E. Even hindi ko siya nakasama sa event kasi bago pa lang ako sa Kawago. Pero syempre, idolo ng lahat yan eh. Hindi lang buong Pilipinas, buong bansa, buong mundo I mean. So, ang masasabi ko, isa siyang mabagsik at makisig na magandang impluensya sa hip-hop industry. Malupit talaga. Wala akong masasabi. 100%. Idol ko yan. And not but not the least, no? Yes. Sino para sa inyo si Vendetta? Kuya. Kuya Romel. Si Romel. Yan. Isa sa akin isa sa kaibigan. Isa sa taong nagkabay sa akin nung nagsisimula ako dito. Isa sa taong nagturo sa akin paano yung mga tamang gawain pagdating sa mga hakbang ba, yung mga stepping stone, kung anong dapat mong gawin, ganito. Kumbaga sa diskarte at papalawak ng kaisipan pagdating sa hip-hop, si Vendetta sa akin. Siya yung number 1 na nagturo sa akin. Yung mga dapat. Sato. Para ka na, matatawa ka. Lalim eh. Sobrang lalim kasi namin. Kami tinurong sa kasi sa inyong mga Sobrang lalim namin dalawa. So, parang tulong ako sa book para ikwento about sa samaan namin dalawa. So, napakalalim. Together with Rico Cabria. Syria, man. Yun. Walang yun eh. Yung kami, ganun yung samahan namin. Ganun yung samahan namin dalawa. Yun, si Kuya Romel, si Vendetta. Pa lang eh, once pa lang kami nagkasama sa isang event eh. Okay naman, mabait naman. Tsaka, rin yan, syempre, idol din dati. Syempre, Salbakuta, di ba? Syempre, sino ba namang hindi artist ngayon na hindi nakilala ang Salbakuta before, di ba? Syempre, na rin, isa rin yan sa mga nagpatag ng daan dati na kumbaga, mga sumikat na mga rapper na love song, syempre, kanino pa ba, syempre, Salbakuta naman talaga yung nagandado. Kuya rin yan si Kuya Romel. Totoo. Tsaka sila yung unang, bully. nakilala ko talaga. Kasi during that time, nasa 12 years old pa lang ako nung kasagsagan ng Salbak. 32. Okay. Oo, nasa 12 years old pa lang ako pero talagang kinakabisado ko yung mga kanta, ganyan. Para sa akin, yun, kagaya kay Kuya Andrew hindi ko pa siya nami-meet in personally, pero friends kami on Facebook. Nagkaka-chat kami, ganyan. Para sa akin, puwela siya, mabait, prangka,
Bully. Bully kasi lagi niyang binubuli si Dap. Oh, di ba? Shoutout sa'yo, di ba? Ah, please lang daw. Tama na. Pag nabas itong video na to, katakot-takot na COVID na naman niya. Kung mababalik niyo yung dati, ano yung gusto niyo sanang maibalik? Rewind. Rewind, syempre. Sa akin siguro yung mabalik yung time na yung kasikatan namin para mas ma-manage namin kung paano namin Totoo. i-preserve yung pangalan ng Kawago. Kasi kung na-preserve namin yung para ka ng Regine, Ogie, nakadalabas mo, yun na yun. Hindi na mawawala. Kumbaga siguro, kahit naman ngayon nakagawa man kami ng mga song na ilang mga nag-hit namin, pero na-preserve yun, pero hindi yung yung gano'n. In a real life siguro, yung makapag-invest, makapag-ipon, magamit ng tama yung mga kinikita. Kasi that time kasi nung sikat kami, yung buhos dito, buhos dyan, gastos dito, gastos dyan. Kung wala pa sa isip naman, iniisip namin bukas kikita kami. Pero kung ibabalik yun, siguro mas mape-preserve namin yun. Kinikita namin lahat. Sato. Tama ko sila. Yun din naman. Sa paralas. Kasi isa kami, naranasan namin pare-pareho yung gano'n situation So, lang. Kailangan lang talaga kailangan lang hindi natin. Kung babalik, yung nakaraan, maayos namin kung ano yung Tsaka, Lord, ito lang yung last dun para sagot ko dun sa tatlo. Yung sa amin kasi hindi naman namin nahabol. Sumikat kami uli. Makabalik. Ang gusto lang namin makagawa kami ng isang kanta. Katulad ng kailan. Nababaunin ng mga bagong may pressure din sa kanila. Hanggat nandito kami, gagawa kami ng music at maging darangan nila sa lahat ng hip-hop na kahit na magkaroon ng ng struggle or mawala, bumalik, mawala, is may maiiwan kami makakanta na tulad ng mga May bago ba kayong ilalabas na album? Or may gusto kayo i-promote? Yeah, siguro sa sa Kawago, siguro meron pa mga naka-line up songs sa Blockchain, sa Curve, siguro. Pero meron kaming gagawin ngayon na ikagugulat ng lahat pero hindi muna namin na ibigay sa inyo. Pero dito nyo maririnig ang bagong Kawago, ibabalik natin ang bagong tunog pero dating ang Kawago pa rin, yung pa rin pero kakaibang tunog, kakaibang timpla na mas magugustuhan ng masa. Lalo na kasama namin si Spyro at si Sire. Shoutout! Yun, shoutout nga pala sa lahat ng tropa natin dyan. Siyempre, sa mga taga Also nyo. Nita, yan, sponsor kay Boss, Kosa Uno. Yan. Ipapang clothing nyo. Tapos, shoutout din sa kay Salakot Nyala sa Hindi Tambay Cup. Yan, solid to, solid. Sato. Actually, thank you sa Adidas. Adidas. Yun lang Wala lang. Sana all. Okay. Ako gusto ko magpasalamat sa mga netizen or sa lahat ng taong hanggang ngayon sumusuporta pa din sa Kawago. Pinapangako po namin sa inyo na sana once na bumalik ulit kami, makilala ulit, andyan pa rin kayo. Thank you po. Yun lang. Teka, pilistahan ako. Kaya nga nagpapasalamat ako unang-una sa Lakot Nyala, sa Hindi Tambay Cup, at syempre sa Pride, at syempre sa Gluta House, Wow! Gold Spot Manila, at syempre hindi mga Vicious, syempre sa Keep It Up, Keep It Up Clothing, at syempre sorry sa mga hindi ko nabanggit, pero maraming salamat sa patuloy ng mga naniniwala sa amin, sa pamilya ko, lalo na sa girlfriend ko ngayon, si Sandra. Hey! Thank you sa pagmamahal sa akin. At syempre, Uy, gusto ko din po. kay Rap Guard, kay Stanley Mike ng Blockchain, thank you. Yan, abangan nyo, meron kaming lalabas dyan. Nag-spoiler na ako, pero abangan nyo dahil napaka-astig ng live performance namin dyan.
Thank you very much sa inyo lahat. Habol ko yun sa akin. Siyempre, thank you din sa boyfriend ko na sa jowa ko Nalimutan na, mo sa jowa ko na laging Ano nakasuporta. pangalan? Kay Gio Bonto. Yun, laging nakasuporta sa akin sa lahat ng lakad ko. Nakamukha ni... Ng show ko. Nakamukha ni Daniel Padilla. Ang Daniel Padilla ng buhay ko. Ano? Thank you, mahal ko na. Shoutout nga din pala sa sa fiancé ko dyan. Saan? Nasa Japan. Na bahala. Angelica. Na. Yasay mo. Alright. Thank you, Rob G is in the house with Kawago. Peace.